Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong 15,000 subsidy na pwede pong makuha sa GSIS sa pamamagitan po ng GSIS Subsidy for STEM Program or GSSP. Ito po yung Financial Assistance for Qualified Children of GSIS members pursuing STEM courses. Ayan, so sa mga nakaraang videos po natin kasi mga maestro patungkol dito ay may mga nagko-comment pa rin or may mga nagtatanong pa rin doon ano po kung sino-sino ba yung maaaring mag-apply ano po para dito sa programang ito po na hatid po ng GSIS. Ayan, so ito po ay naipost po natin noong nakaraang Huwebes ano po mga maestro. At ito po ay nakita po natin sa website po mismo ng Government Service Insurance System. Ayan, so ito po papakita ko po ulit yung ilan sa mga mahalagang information patungkol po dito sa subsidy program na ito ng GSIS. Ayan, so nakalagay po diyan sa kanila po yan mismo, no? Sa website po mismo galing yan ng GSIS. So nakalagay po diyan who can apply. So sino-sino ba ang pwedeng mag-apply ano po para dito sa 15K subsidy na ito. So ito po nakalagay, qualified GSIS members may nominate one child if they, ito po yung mga qualification. So malinaw po nakalagay diyan, isang anak lang po ano. So kung ang anak po ninyo ay dalawa or tatlo na pareho po kumukuha ng STEM courses, hindi po qualify ano po. So isa lang, pipili lang po kayo ng isa sa tatlong anak po ninyo or dalawang anak po ninyo. Ayan, kahit pumasa po sila sa mga qualification standard, isa lang po talaga ang kailangan or ang pwede ano po. So nakalagay po diyan, una, are regular active GSIS members with permanent employment status. Ito po tinutukoy po dito yung mga parents ano po, mga parents po noong bata na mag-a-apply ng subsidy. Ayan, so kailangan po ay active GSIS members. Ayan, and syempre permanent status dapat ang kanyang status o yung employment status po niya ay permanent. Pangalawa, salary grade 15 and below. Ayan, so malinaw po diyan no. Salary grade 15 and below ano po mga maestro. So kung ikaw po ay isang master teacher, hindi ka na po pwede ano kasi 'di ba ang master teacher yata ay salary grade 17 ba or 18. Ayan, so pwede lang po dito ay salary grade 15 kung sa teachers po no, kung sa mga teachers po yung pag-uusapan po natin kasi 'di ba ang teacher 1 ay salary grade 11, teacher 2 salary grade 12, teacher 3 salary grade 13, teacher 4, teacher 5 ano po. So kung ikaw ay isang teacher 5, pag sa DepEd po ano, so pag ikaw ay isang teacher 5 at meron ka pong anak na magka-qualify, yun, pwede po kayo mag-apply. Pero kung ikaw po ay isang teacher 6, ano, kasi ngayon marami ng mga na-promote na teacher 6, di ba? So kung ikaw ay isang teacher 6, teacher 7, and master teachers, lalo na po yung master teachers or school head, even school head, ay hindi na po kasama ano po, hindi po kayo kumbaga sa ano, hindi po kayo papasa dito sa qualification po na ito mga kamaestro kasi mali na po nakalagay diyan salary grade 15 and below. Ayan, so sa ibang mga agency, ayan, so tingnan niyo po kung anong salary grade na po kayo kasi hindi ko naman po kabisado yung mga sa ibang agency po ano. So ang kabisado lang po talaga natin is about sa DepEd, sa teachers. Ayan, so kung kayo po ay outside DepEd pero kayo po ay member din ng GSIS, ayan, pwede rin kayo of course basta po ang inyong salary grade ay 15 and below. Ayan, so kung kayo po ay salary grade 16 pataas ay hindi po kayo qualified na po mga maestro. Then nakalagay diyan, have updated GSIS premium contributions. So kailangan po ang inyong contributions sa GSIS ay updated. Ayan, tuloy-tuloy. Ayan. So kapag may kulang kayo, may mga arrears kayo, so baka hindi kayo mag-qualify. Kaya syempre ang una nyong i-check diyan is yung ano nyo, yung GSIS premium contributions po ninyo kung talagang updated po 'yan. Pangatlo or pang-apat, have not previously nominated another child under the program. So ito na po yung sinasabi ko kanina no na pag mayroon kayong nauna ng anak na nominated na dito, ay hindi na po pwede po yung pangalawa. Ano po? So
yun lang una po ang maka-count. Ayan, kasi hindi pwede dito yung dalawa or tatlo. Ano po, sa iisang member or GSIS member. So, kailangan po, one child per GSIS member lamang po ito mga kamaestro. Next, yung panghuli, for PTD pensioners are below 60 years old during the application period. Ayan, so, sa mga pensioners naman po ito, ayan, so, kailangan po daw kayo ay below 16 years old upon application. Ayan, kapag 61 above na or 60 above na, hindi rin po kayo mag-qualify. Alright, next, ito naman, sino daw ang mga pwedeng i-nominate? Ito na, kanina para po ito sa mga GSIS members, ano po, mga kamaestro. So ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin dito is yung mga anak na po ninyo, yung mga nominate na po natin. Ayan, so nakalagay pa dyan, the nominee must be, unang-una, a senior high school graduate. Ayan, so pag hindi po senior high school graduate, ay hindi po ka-qualify. Ano po mga kamaestro? So kailangan malinaw po dyan. Kailangan mayroong diploma yan, of course. Yan ang isa sa mga MOBs ano or mga requirements na baka hingin sa inyo ano yung patunay na nakagraduate kayo ng senior high school or nakagraduate ng senior high school ang inyong anak. Then, an incoming first-time college freshman. Ayan, so malinaw po pala dyan. First-time college freshman. Ayan. So, incoming first-time college freshman. So, may mga nagtatanong kasi doon kung second year, third year na yung anak. So, pagdating kasi dito, ano, malinaw, sa pagkakaintindi po natin, no, incoming first-time, ibig sabihin, talagang, ano siya, no, directly from senior high school. Ano po, hindi pwede yung second year high school or second year college na, third year college. Yun po yung pagkakaintindi po natin dito, ano? Kasi malinaw naman po yan, incoming first time, ano po, so first timer sa college. Ayan, so pag second year college na, third year college, ay baka hindi na po hindi na po mag-qualify ang anak po ninyo, no? Yan po yung pagkakaintindi po natin. Kasi marami po nagtatanong ano doon sa naunang video po natin. Ayan po, malinaw pala dito nakalagay, incoming first time college freshman. So, yung mga pangalawang course na or pangatlong course na yon hindi na pwede, no? Yung mga nag-change ng course, ayan, kasi nakalagay first time eh. Yun po yung makakaintindi po natin. Ano? Next, pangatlo, accepted into a GSIS identified STEM degree program. Ayan, so i-check nyo rin ano po yung course na kinukuha po ninyo ng mga anak po ninyo. No? Kailangan po ay naka-align po dito ano, sa GSIS identified STEM degree program. Then, enrolled or accepted a qualified university, college, SUC, LCU, COE, or COD. Ayan, meron po silang mga listahan po ng mga qualified university or state universities, colleges. Ayan, nandiyan po yan sa website din po ng GSIS. Pwede niyo pong i-check. Di ko na po kasi may lalagay dito sa video kasi marami po yon. So, before kayo mag-apply, siguraduhin niyo po na kasama po sa listahan yung school na papasukan po ng anak po ninyo. Then, ito po yung isa sa pinakamahalaga, no, yung panghuli, with a general weighted average or GWA of at least 90% and no failing grades in senior high school. So, kailangan po ay 90% or 90 ang grade, 90 above ang grade, at wala pong failing grades sa kahit anong subject, ayan, during their senior high school. Ayan, so, kapag ang average po ay 89, 88, pababa, hindi po magka-qualify, ano po. And, kung meron kayong isang failing grade, pero sabi ko nga dun sa nauna kong video, usually naman pag mga STE graduate, ano po, ay mataas naman ang grade niyan. Wala naman sigurong babagsak pa dyan, ano po mga kameso, kasi talagang salang-sala na yan. Andiyan yung mga masisipag, matatalino, di ba? Ayan. So, yun po, no? Yun po yung mga qualification, ano po, para mag-qualify po kayo dito sa 15K subsidy ng GSIS. Ito po yung kanilang programa, yung GSIS subsidy for STEM program or GSSP. Alright, kung meron pa kayong mga katanungan mga kamestro, comment down below para try po nating masagot kung alam po natin ang inyong mga katanungan. Alright, so dito ulit na po itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin, katulad yung mga updates pa rin about sa GSIS and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na video. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!